Diyos, sangayon sa'yo, kadangdang mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa'yo, pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsaway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan. Yan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saninlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat,
ang lahat ng nasa mga ito na mahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdang tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang pinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Napupuri kami sa iyo, Panginoon Jesu Cristo.
Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Unang linggo po ng buwan at sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, mahal ka ng Diyos. Ayun po yung una kong gustong ipaalala sa inyo. Bawat isa po sa atin ay mahal ng Diyos. At itong pagmamahal na ito ay ang inspirasyon at motibasyon ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa lahat ng kanyang ginagawa. Yung kanyang pagmamahal. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi sa Ebanghelyo, parang magugulat tayo. Kasi parang ibang mukha ni Jesus yung ating napakinggan. Madalas po napapakinggan natin si Jesus na mahabagin, maawain, maunawain. Pero sa ating Ebanghelyo, siya ay magagalitin. Pakitingnan nga po yung katabi. Mukha po bang magagalitin? Hindi naman ho. Ngayon po pinapahayag sa atin na yung galit pala ay pwedeng hindi
maging kasalanan. Sa papaanong paraan po? Mamaya po pupuntahan po natin yung galit ni Jesus. Pupuntahan ko po muna ngayon yung galit ng nanay ko. Nung bata po ako, napakinggan po natin sa unang pagbasa. Ilan po yung utos ng Diyos? 10. Yung nanay ko po, mas marami pa po doon. Ganon din po ba yung ibang mga nanay? Sasabihin ng nanay ko, lalo na kapag walang pasok, maglinis nga kayo ng bahay. Wala kayong katulong dito. Hindi nyo ako katulong. Kapag nakikita niya naman kami na marumi galing sa labas sa paglalaro, sasabihin niya, pumasok ka dito, maglinis ka ng iyong katawan. Nagagalit ang nanay ko kapag hindi nasusunod ang kanyang mga utos. At saan nagmumula iyon? Dahil gusto ng nanay ko na maging maayos yung aming tahanan, maging maayos din yung aming mga buhay, maging malinis yung aming mga tahanan, maging malinis yung aming mga buhay. Bakit? Dahil mahalaga kami para sa Kanya. Mahal niya kami. Kaya siya naiinis kapag hindi kami nagiging malinis. Yung ating Panginoon po sa ating Ebanghelyo, sa ganoong paraan din po, nagmumula yung Kanyang galit. Nagmumula yung Kanyang galit sa pagmamalasakit. Ano po yung napakahalagang dalawang bagay na pinagmamalasakitan ng ating Poong Jesus Nazareno? Unang-una sa lahat, yung templo. Yung templo, para sa kanila, ito ay tahanan ng Diyos. Para sa mga Hudyo, ang templo ay sumisimbolo sa relasyon nila sa ating Diyos. Pero anong nangyayari sa templo nung panahon ni Jesus? Ano pong nangyayari? Hindi na nagiging lugar ng tagpuan ng Diyos at ng Kanyang bayan. Bakit? Dahil sa mga tao na nakakalimutan at naglalapastangan sa tahanan ng ating Diyos. Kaya ito po yung unang mahalaga nating tingnan. Unang mahalagang dapat nating pahalagahan. Ito po, itong simbahang ito ay templo ng Diyos. Nawa tayong mga nagsisimba, tayong mga sumasamba sa Diyos, tayong nagpapakita ng ating debosyon, ibigay yung paggalang na nararapat sa lugar na ito upang tunay nating makatagpo yung ating Diyos. Kapag humaharap tayo sa ating Panginoon, iwan na muna natin ang lahat. Ilagay natin yung ating isipan at puso sa pakikipag-usap sa Diyos upang maibahagi niya talaga sa atin yung nais niya para sa mga buhay natin. Upang magabayan tayo ng lubos ng ating Panginoon at upang matanggap natin yung pagpapalang nilalaan niya para sa bawat isa sa atin. Yung galit po ng Panginoon, hindi lamang dahil sa mga ginagawa na pangangalakal ng mga tao noon. Ang pinakaunang ikinagagalit ng Diyos ay yung nakakalimutan na nila na yung templo ay para sa Diyos. At ito po yung unang mahalagang dapat nating tandaan. Itong lugar na po ito ay para sa Diyos. Tayo ay lumalapit dito para makipagtagpo sa Diyos at para magabayan ng Diyos. Kaya ibigay ang nararapat na paggalang sa ating Panginoon. Yung ikalawang bagay po na pinagmamalasakitan ng lubos ni Jesus ay yung mga taong naghahandog ng kanilang mga alay. Nagagalit si Jesus dahil yung mga nagtitinda ay nanlalamang. Yung kanilang mga ipinapalit na salapi ay may mataas na tubo. Ibinebenta yung mga hayop na ialay sa mataas na halaga. Kaya anong nangyayari? Yung mga mahihirap na gustong mag-alay, maghandog sa Diyos, hindi sila makapaghandog dahil sa mga loko-loko na nanlalamang sa kanilang mga kapwa. Hindi sila nakapaghahandog dahil may nanlalamang
sa kanilang mga kapwa. At ito po yung isa pang ikinagagalit ni Jesus. Kapag tayo ay nagiging dahilan para yung ibang mga tao ay hindi makapaghandog ng kanilang mga alay dahil tayo ay nagiging dahilan para sila ay malayo sa Diyos, para sila ay malamangan, masaktan at malayo sa Diyos. Nanlalamang, nanloloko, nagiging dahilan para hindi makalapit yung iba para makapag-alay sa Diyos. Ano pong mahalagang tingnan natin sa ating mga buhay, lalo na sa linggong ito? Tingnan po natin yung ating mga sarili. Baka tayo ay may mga nagagawang mga bagay na nakapanlalamang sa ating mga kapwa. Ayaw po ng Diyos iyan. Baka tayo ay may mga nagagawa na nagiging dahilan para mapalayo yung iba sa ating Panginoon. Dahil nasasaktan natin sila, nagagawa ng mali, nanghihina yung pananampalataya dahil sa mga nagagawa nating masama. Ito po yung patuloy nating tingnan at pagnilayan sa ating mga buhay upang tunay nating maibigay sa Diyos yung nararapat sa Kanya. Kanina po sinabi natin na itong estrukturang ito ay templo ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ibigay dito sa bahay ng Diyos na ito ang nararapat na paggalang na nakalaan sa Diyos. Sasabihin ko rin po sa inyo, isa pa pong mahalagang pinapaalala sa atin, lalo na sa linggong ito, na yung bawat buhay ng bawat isa sa atin, bawat isa po sa atin ay tahanan din po ng Diyos. Kaya kung paanong paggalang yung ibinibigay natin sa lugar na ito, kung gaanong pagmamahal, paglilingkod, pagsasaayos yung iginagawa natin sa lugar na ito, maging ganoon din nawa tayo sa ating mga buhay. Dahil bawat isa po sa atin, mahalaga at minamahal na tahanan ng Diyos. At hindi lamang sana may iwan ito sa ating mga buhay. Sana kapag tayo ay nakikipag-usap sa iba, nakikitungo sa ating mga kapwa, ganoon din yung paggalang, pangangalaga at pagmamahal na iniaalay natin sa bawat isa. Dahil bawat isa sa atin ay tahanan ng Diyos. At kung may mga makita tayong mga kapatid natin na niloloko, inaapi, inaalipusta, magkaroon nawa ng galit sa ating mga puso na ang pinagmumulan ay yung pagmamalasakit sa kanila. At yung ating galit at pagmamalasakit, mamunga nawa ng pagtatanggol sa mga kapwa nating inaapi, sa mga kapwa nating walang boses at walang magawa. Tayo po, may boses tayong lahat. May pwede tayong magawa para maibigay sa bawat isa yung nararapat sa bawat isa. Kaya minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, maging maliwanag po sa atin, itong lugar na ito ay tahanan ng Diyos. Yung buhay natin ay tahanan ng Diyos. Ibigay natin ang nararapat dito at sa inyong mga buhay dahil ang bawat isa ay mahalaga at mahal na tahanan ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay, inilibing. Nanahog siya naroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamaan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamili ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikdan ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan na ginhawa ng kapanatagan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, ang handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito'y handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamag, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan, sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit
ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ang bukal lang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupurit sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karyaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, igalang itong tahanan ng Diyos, ibigay ang nararapat sa templong ito. At yung ating buhay din po, patuloy na paalala sa atin, iyan po ay templo ng Diyos. Igalang, mahalin, paglingkuran natin ang buhay ng bawat isa dahil nasa bawat isa ang ating Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyek mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuan ka namin, araw mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan at krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,